And some stories for watching this Wednesday, May 22. As we speak, nominations for the remaining vacant Senate committee chairmanships are ongoing. So far, Senators Grace Poe and Alan Peter Cayetano have been nominated as chair of the Finance and Accounts Committees. These and a few other committees have been vacant since Monday's leadership change at the Senate. President Bongbong Marcos has approved the return to the traditional school calendar next year. The 2024 to 2025 academic year will begin on July 29 instead of August and will end on April 15, 2025. This gives the Education Department time to fix the schedule for the next opening of classes in June. And former Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos denies entering into a so-called new model agreement with China for Ayungin Shoal. Carlos made a statement as he attended a Senate hearing today. Recall that China has threatened to release an audio recording of a supposed phone conversation between Carlos and a Chinese official regarding the deal. And joining us today, as usual, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star, and as usual, Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. Magandang hapon sa inyo and happy Hump Day. Magandang hapon, Good Ami. afternoon. Ed. Wednesday na. Alam mo ibig sabihin yan? Oo nga. Malapit na Biyernes. Bakit ba? Kainis. Kainis. Hindi. Malapit na Biyernes. Pangalawa, last day ng plenary, usually sa Senado, di ba? Yes. Oo nga. Hanggang sila yung plenary eh. Akala mo, weekend lang iniisip ko. Hindi. Iniisip ko rin ng political dynamics at political landscape. Ang iniisip ko yung division of spoils sa Senate. Iba pa yun. Iba pa yun. Ang iniisip ko, Ami, dito kasi sa Storycon, walang spoils. Lalo na para sa mga, de facto. Mga de facto. Analyst. De facto, ha? Hindi na de facto in ang description sa'yo. Pero binabantayan namin, Ed, yung nakipag-meeting daw si First Lady with the new Senate leadership and yung mga kaalyado niya. Si Bato lang wala. Ayan o. Ang ganda-ganda ng picture. Laki-laki. Pero wala si Crying Bato, di ba? Oo. Ayun ba to? Baka nga si Banyo umiiyak. Teka, Ami, tingnan lang natin mga personalidad, ha? So, most of the senators who voted for Cheese are here, of course, with Cheese. Pero may dalawang standouts. Kasi nasama dito, Loren, tsaka si Sherwin. Kachirian. Yes. Diba? They were part of the supposed, Magic 7 ba? What was the term that... Magic 7. Independent Magic 7. Yeah. So what does this mean? Hindi ba sinabi din naman sa atin, nawawala na nga daw yung linya between majority and minority eh. Well, that's true. Actually, matagal na yun. Matagal na. The Seven Samurai. Kaya nga. Masterless Samurai. I remember yung gulo sa Kongreso, nag-aaway-aaway dati, yung hindi naman kayo minority, kami minority. Hindi. Sino binoto? Kanino kayo sumusuporta? Speaker, ba't ka naging minority? Kaya nga. At may linya pa between the minority and the opposition, di ba? Hindi na nga malaman ngayon kung ano yung opposition eh. So yun, interesting, nandyan si Loren tsaka si Sherwin, part of the Magic 7 of Senator Zubiri. Pero sino wala rito? Wala nga si Crying Bato. Hindi lang si Crying Bato wala rito. Meron pang wala rito. Sino wala rito? Hindi ko makita. Sige. Nasa likod ko. Iyak, ha? Teka. May naano kanina pero nalimutan ko sino yun. Ang Karen Binay are part of the Magic 7. So si Bong Revilla, wala. Yes. Wala si Bong Revilla, di ba? Hindi, si Aimee. Bong Revilla, majority yun. Yun, I remember. Bong Revilla, tsaka si Aimee, wala. Wala si Aimee. Kasi Aimee naman talaga ayaw magpunta dyan sa ngayon. Yun. Sa Malacanang. yun. Pati nga sa family gathering, di ba, sinabi ni First Lady. Pero naman standing invitation for all the relatives. Ayaw, hindi pumupunta si Aimee. So, yun, hindi ka gulat-gulat yun. That's what I was trying to recall kanina eh. Parang who would have or should have been here as part of that group but is not, and that's the reason why. Matagal na pag-uusapan Ang tanong, bakit nagkaroon ng ganyan? Thank you, ano ba yan?
Oh. Thank you dinner Anong ba yan? balita mo dito? Diba? Yan naman ang tinatanong ng mga tao. Bakit ganon? Parang victory dinner yan eh. Victory dinner. At mukhang At saka bakit si First Lady ang nag-host? Oh, what does that mean, no? What's the signal there? Coming on the hills, kaya hindi, titingnan lang natin kung magiging medyo tayo. Hindi naman malisyoso, kaya lang, if we will consider yung pinaka-recent development involving the First Lady, yun yung interview niya, during which, yun na nga na nagalit siya kay Vice President na tumatawa daw habang yung mga kamag-anak niya tinatawag yung asawa niyang bangag. It's about the drug use. Mukhang diba? mukhang ine-emphasize lang nila na si First Lady yung pumupuno sa political vacuum. Siya yung parang nagiging fulcrum. At but remember, sinabi niya hindi siya nakikialam sa mga ganyan. Hindi nakikialam. Yung fulcrum na narinig ko na yan. Hindi nakikialam. No, walang yan, innocenteng dinner lang. Ikaw naman, Ami, malisyosa ka eh. But social na. Hindi, sinabi ko nga, tinitingnan lang natin kung ano yung mga latest developments involving the First Lady. Pero mga Bok, if you were to be politically cautious and circumspect, you would not have that dinner in the first place. On that particular day with these particular personalities. I mean, if you want to be politically circumspect, of course, you're in the Philippines. Parang masyadong malaki yung hinihingi mo. Usually kasi sa politika natin, kinikis-kis sa mukha eh. Rubbing it in, di ba? Kiss-kiss talaga sa mukha. Kinikis-kiss talaga para maramdaman nyo, no? Kung sino talaga yung nasa likod nito. Sabi nga ni Senator Mig Zubiri, di ba? Powers that be. Diba? Powers that be yung kanyang ginalit eh. So ayun, yung powers that be, nagpa-dinner. Diretso yan Pero walang away si Senator Migs with the First Lady. Wala tayong alam. Yeah, wala tayong alam na away niya. As far as we know, they are on good terms. At saka hindi siya binanggit naman ni First Lady ever na, alam mo naman, medyo diretsahan yan si First Lady. Nakita naman natin. Wala siyang ganung Pero wala siyang ganung sinasabi. Akala rin ni Senator Zubiri, in good terms sila ni Bato eh. Ikaw simple lang humirin. In-explain naman yung Bato, diba? Meron siyang one for all for one na agreement. May gentleman's agreement siya with Senator Tol and Senator Bongo. May gentleman's agreement sila. Teka, Ami, yung tao mo sa Senado, ipasok natin. Sorry. Sige. Pupusin namin si Cecil Suerte Felipe ng Philippine Star. Nasa Senado ngayon. Cecil, kamusta dyan? Nagpapartiyan? Anong tawag doon? Nag-nomination sa raw ng committee chairmanships. Nalampaso na yung mga luha dyan, Cecil? Yes. Opo, magandang hapon po, Ma'am Ami. Opo, Sir Ronald and Sir Ed. Opo, tuyo na ng konti. Sabi nga kanina ni Senator Chief, moving on, kasi nung tinanong ko na, pinakakampo ko na ba? So sabi niya, di ba tinanong mo kahapon sa akin kung bakit ngayon yung hindi pa nahintay yung incoming sa susunod na session kasi di ba magre-recess? Sabi niya baka itong break ay magagamit para makamungkon, makapaghilom, and then ganyan-ganyan. Di ba knowing si Senator, Senate President Chief, madami siyang synonyms pag sumasagot. So, ayun. As of this time, sa plenary na po ang mga senador, nag-start na sila ng kanilang last day para sa session nila at sinabi na kanina sa amin during ang interview, ipa-finalize nila yung mga committee chairmanship na wala namang masyado mababago. Ang mawawala lang ay ang sa kanya, yung kanyang higher education, ay i-offer din sa mga ibang senador. At bibigyan nila din ng committee yung nasa block ni Senator Zubiri po. Bibigyan din ng committee? Did I hear you right? Bibigyan ng committee yung nasa block ni So they're not necessarily sidelined. They're not necessarily sidelined as minority. Yun nga, hindi ang pagkaintindi ko, pag minority nga, mas marami kang membership, di ba? Kasi kailangan ng presence ng minority in all the committees. Tama si Ami. Membership pero hindi chairmanship. Hindi chairmanship, pero pwede ka manggulo doon kung member ka. Yes. Yes. So, ang sabi kanina, yun, as parang the tradition din ng Senate, hindi nawawala ng committee yung minority. And then, i-reiterate na naman ni
Senate President Escudero na wala naman talagang kailangang minority or majority, one flag, again, one Senate. Tapos ang sabi, kasi di ba there are only 24 senators and there are about 45 committees na so lahat magkakaroon talaga ng committee, unlike sa House na may 300 plus sila, konti lang. So walang yung iba. So ito po, ang inaayos nila, sabi magkaka-nomination dito sa plenary after ng mga ibang agenda. Okay, so lahat magkakaroon ng committee membership and chairmanship as well? Do I get it right? Also chairmanships, magkakaroon lahat? Yes. Opo. Magkakaroon din daw. O-offer din daw. Hindi pa lang yung sinabi kanina kung ano yung mga i-offer kay, kasi give up din ni Senator na President Senator Pro Tempore Dingray Estrada yung kaniyang labor. Ang he will keep lang the national defense. So yung labor will be given, I heard, kay Senator Joel Villanueva, the former Senate Majority. Kasi di ba, din naman siya into labor. So yun, mabibigyan siya. And yun, kinonfirm na kanina na si Senator Cayetano ang account, na medyo sabi namin may intriga kasi di ba ang pinalitan niya ay si Senator Binay na di ba involve ang Binay Cayetano sa Taguig, Makati. But anyway, and then ang kinonfirm na din niya na finance si Senator Po, yung pinag-usapan natin kahapon, and then konti na lang daw yung magagalaw. Kasi like si Senator Sinja, hindi naman niya i-give up yung environment and agriculture, and yung iba din na sa committee chairmanship. Okay. Yung subcommittee... Kasi tanong ng mga kung ano mangyayari ngayon sa charter change Yung sa constitutional amendment, si Robin Hood Padilla pa rin ba? And has he scheduled anything kahit public consultation during the adjournment? Parang may sinabi sa kanina ba o kahapon na parang baka pwedeng ituloy din ni Senator Padilla yung consultation na ginagawa niya, but not necessarily yung katulad ng ginagawa ni Senator Sani Angara doon sa RBH 6. So, yun, kaya hindi pa rin malinaw paano ngayon. Pero again, inuulit-ulit ko ni Senate President Escudero na pwede namang magpatuloy ng hearing. And if you could recall, si Senator Padilla has been conducting consultations. Di ba? He has been pushing for the federalism even during his first term. So baka patuloy daw po yung kanyang consultation. In fact, pero iba nga yung agenda niya, di ba? Iba yung hinahabol niya eh. Hindi naman siya RBH 6 eh. Ang hinahabol niya, political reforms. Yes, ma'am. Paano yun? Na pwede nang ipagpatuloy, not necessarily yung kay Senator Angara nga po. Yung kay Senator Padilla, yung kanyang pinupush. So, kahit para pwedeng charter change, not necessarily the RBH 6 na sinutulong ni Senator Subiri, ni Senator Legarda, and Senator Angara. Teka, Cecil, I just want to be clear here para we don't go we don't misinterpret what you said. So, tama ba intindi ko na number one, yung kay Padilla na constitutional amendments malamang i-retain. Tama? Yes, sir. At mukhang itutuloy pa rin yung kanyang push for political reforms sa Constitution. Versus yung subcommittee ni Angara na ngayon wala pa rin tumatao, tama ba? That was supposed to be only for economic provisions ng RBH 6. Mukhang yun ang magiging floating. So, kumambyo ba tayo? I don't want to put words in your mouth, pero kumakambyo ba tayo from economic, baka mag-political na lang? Yung kay Senator Angara nga, hindi malinaw na yung kasi di ba hindi natutuloy yung bukas at saka yung sa Friday na hearing. So, technically, wala na. Oo, wala na po. And although sabi natin na pwede naman yung mga committee mag-conduct ng kani-kanilang investigation even during recess, pero walang clear na yung guidelines dito na kung may gagawin pa bang hearing. Now, si Senator Robin, di ba, kaya hindi siya masyadong nag-hearing ng kanyang nung pinupush niya kasi parang nagbigay daan muna dito sa RBC. So sabi naman, pwede pa rin siyang mag-conduct ng kanyang consultation.
like on the ground nung kanyang pinupush na sarili niyang amendment. But it's not parang clear kung hindi naman niya pwedeng itulong agad yung kay Senator Angara kasi magkaibang context po yun. Oo nga eh. Cecil, yung ikalawang dahilan na ginamit ni Senator Zubiri kung bakit daw siya natanggal, na hindi siya sumusunod sa instructions, yung hearings ng committee ni Bato, yun ba ay sigurado na magpapatuloy? Sabi kasi ni Bato kahapon, magpapatuloy eh. So, wala bang pagbabago ron? Yun sir, tuloy pa din daw kasi nga di ba ang sabi niya in 2 weeks, pag gumaling si Kumar sa hospital, iimbitahan nila. Kasi nung last hearing, willing na sana si Kumar mag-testify virtually, pero upon learning ni Senator Bato na nasa hospital and recently suffered stroke, sabi nga baka kung ano pa mangyari, masisipa yung committee kahit pinayagan na ng doktor na mag-testify, hindi na lang, ayaw daw niyang masisi. Yan, masyado na siyang maraming feelings pag nangyari yon sir. Okay, teka. So, sorry, medyo naligaw ako doon. So, ibig sabihin, tutuloy pa rin si Bato pag gumaling na si Kumar. Tutuloy pa rin siya sa kanyang hearing. Hindi suspendido, hindi dissolved, hindi yung issue? Opo. Ironically, isa sa dahilan kung bakit daw natanggal si Senate President Zubiri. Pala magpapatuloy din. Sinabi ni Senate President Escudero kanina that Bato will keep his committee. Mm-hmm. And then since ikikip niya yung committee niya, itutuloy niya yung hearing nga sa pero again may sinabi si Senate President Escudero na parang dapat di ba yung motopropyo itong ginagawa ni Senator Bato, di ba? Dapat bago yung hearing meron dapat resolution. In the past sabi niya yung motopropyo is only ang may prerogative lang ay ang Blue Ribbon, pero in-amend nila yung rules nila kasi parang there are times na dapat mag-investigate yung health, yung ganito, hindi kamukha na nagka-pandemic. So, hindi makapag-investigate dahil wala silang motopropyo. So, nagkaroon ng motopropyo. Pero, since nakaka-apat na hearing itong kay Senator Bato, sabi niya parang dapat may resolution na. So, parang he is being encouraged to find resolution para saka ituloy yung kanilang pag-hearing. Kasi pang-apat na nga o pang-5 na nga yung susunod man. So, yun ang kondisyon, mag-file ng reso. Do the paperwork. Ang tanong kung gagawin nga niya. Yes, sir. Opo. Yun yung natin. Ika-clarify din natin sa kanya. On a different note, Cecil, mukhang lahat ng re-electionists sa Senate ay bumoto labang kay Mig Zubiri. Ano bang pagtingin mo ron? Gusto ba nilang mapunta sa good side ng administrasyon? O nagkataon lang? Ayun. Sir, usually sa politika sa atin, walang nagkakataon eh. Pero anong tingin mo, Cecil? Lahat ng 7 re-electionists ay bumoto labang kay Senator Zubiri. Sir, dagdagan pa yung confusion na yan. Di ba sinasabi nila yung ngayon may Duterte Marcos? Tapos itong tatlo na supposedly Duterte, sumama sa nagpatalsik doon sa supposedly na sinasabing Marcos, di ba? So talagang napakaliwanag ng mga pangyayari po. So yun, imagine si Bato, si Tol, si Senator Tolentino, at saka si Padilla, identify sila. No question about it kay ex-President Duterte. Mm-hmm. Tapos sabi, di ba, parang kung paniniwalaan yung mga haka-haka na yung nagpatalsik kay merong unseen hand sa palas na nagpatalsik kay Senator Zubiri ay pinabura ng 3 re-electionist ng PDP. So, yun po. Medyo patuloy ang, sabi nga, parang yung hearing na the more nagtatanong, the more nagkakaroon ng hearing, the more dumadami yung tanong na hindi nalilinawan in the absence of clear explanation sa ating mga leaders dito sa Senate. Cecil, speaking of the unseen hand sa Palas, meron bang usapan dyan kung bakit nagkaroon ng dinner kagabi? Yung mga senators, including yung mga kakampi ni Senator Migs, doon with First Lady Lisa Marcos? Yes, ma'am. Yun na explanation ang kanina na interview na namin si Senate, ang CFAG Senate President Escudero, nag-check na siya nag-inspect sa dito sa
GSIS building ng premises ng Senate, sabi niya, kahapon sinabi din niya na it was the third time na makikipag-dinner sila sa palace. The invitation was sent 2 weeks ago. In fact, yung first 2 dinners na nauna under Senate President Zubiri, hindi daw po umattend si Senate President Escudero. Now, hindi na siya makapagdahilan na hindi siya makaka-attend kasi siya ang Senate President. So, umattend na siya. It so happened na yung dinner ay nangyari mga 2 days after nung kanyang pagka-install na Senate President. Pero kinaklarify niya na walang connect yung dalawa. Nagkataon lang. Tapos kinongratulate din daw po siya ni BBM. At tapos yung sabi niya, nung tinanong namin, alam ba ni BBM yung changes? Kasi di ba, parang tanong ka ng tanong, makakuha ka rin ng sagot. Sabi na, ang sinabi ni BBM, he was also surprised kasi he learned about the changes in Senate leadership when he arrived from Dumaguete or Iloilo. So, hindi din daw po niya alam yon. Cecil? Pero ano yung okasyon? Bakit nagkaroon daw ng dinner? Meron bang may birthday, may karaoke session ba o ano? Usually daw po nag-set ng dinner ang palace. Minauna na nga daw pong 2 dinner dati. Kaya wala daw pong dapat. Social dinner lang daw po yun. Social gathering. Cecil, totoo ba yung marites na si Win Gatchalian at saka si Loren Legarda ay sasama sa majority na bumoto labang kay Zubiri at yung presence nila dyan sa dinner ay manifestation nun? May ganun bang, meron ko bang namomonitor na ganung klaseng marites dyan sa Senado? Opo, kausap din namin kanina si Senator Win. Sabi niya, yun, willing naman siya mag-support whoever the leaders. In fact, hindi daw pala siya na-offeran to sign sa manifesto doon sa throughout the Senate President, si Zubiri. So, hindi daw siya nilapitan. Narinig na about it Saturday. Pero since lumalapit sa kanya, hindi siya naniwala. Pero naniwala na siya nung Monday na nagkaroon ng change. Pero hindi siya hindi daw po siya inofera na mag-sign. Perhaps clear yung kanilang closeness at support kay Senator Zubiri nung last time. So Cecil, pag inoferan siya, pwede siyang pumirma? Yun sir, ang hindi ko natanong. Sayang, dapat pala tinanong tanong ko. lang, innocent question. Cecil, solid ba yung sinasabi sila ngayon na Independent Magic 7? Ano ba yun? Figment of the imagination lang ba yun nila Mig Zubiri? O talagang may ganun nga siyang maaasahan? May Magic 7 ba talaga sa Senado? Dalawa sa Magic 7, nandiyan na sa dinner eh. Oo nga, yun na nga. Kaya can we still talk about it? Baka Magic 5 na. Meron pa ba noon? Magic 7 o ano lang yun? Hindi pa po namin nakausap yung mga from the 7. Again, Senator Sherwin, sabi niya, usually makikipag-cooperate sa whoever the Senate President kasi ang kanyang loyalty ay nasa institution, hindi naman nasa tao. Yun, di ba? Tapos, yun po. So, sina Senator Joel, parang I heard baka yung baka mamaya, sabi parang nag-indicate baka mag-minority, pero again, wala pang final announcement. Baka may press con mamayang gabi si Senator, parang get together with Senate reporters. So baka mas marami kaming makukuhang detalye about it. Sil, ako last na lang pahabol. Kasi kanina we were having this discussion dun sa the inherent vagueness or ambiguity ng lines between the majority and the minority, both in the Senate and Congress. Pareho naman silang ganun, although mas matingkad yun usually sa Kongreso. But in this particular case, how exactly is it determined whether you are in the minority or in the majority in the Senate? Kasi I recall in Congress, if you vote for the losing side, you are automatically in the minority. If you vote for the winning side, you're in the majority. In this particular case, who makes the call na ikaw senator, ikaw ay nasa majority, ikaw ay nasa minority, at pwede bang whether by acclamation or simply by understanding, yung bumoto against the winning side, i-adapt as majority? Opo. Mayroon sinabi si Senate President Escudero kahapon about it na parang
pag nagbubutungan ng mga senador, hindi nila tinitingnan whether from the majority or the minority. Kasi each of the senators decides for himself. Sabi niya parang, butuhan na nga, hindi pa namin malaman kasi kanya-kanya sila. 21, 24 senators, 24 republic. So hindi sila nag-i-influensahan sa bawat isa. Kanya-kanya daw pong decision niya. Okay. Pero Cecil, importante malaman yung minority dahil nga sa membership sa committee. Di ba? Kung hindi ka minority, hindi ka naman pwedeng represented in all the committees. Tama. Yan, may joke nga kami, baka mamaya may ma-ansip sa minority pagka nag-minority yung pito. But anyway, hindi ba naman finalize yun. So, hingi po kami ng update mamaya after dito sa plenary. Baka meron nang magbigay na sina Senator Joel of their official position when it comes to whether they will be independent or be joining the minority or still be joining dun sa majority under ni Senate President Escudero. Huling tanong na lang, Cecil, medyo fundamental. Bakit wala si Bianca Manalo doon sa dinner? Oo nga, no? Nasa minority ba siya? Tanong lang naman. Bakit wala? Ni Senator Sherwin, lahat naman inimbita. In fact, hindi makakapunta din si Senator Coco. Ang nandun ay si Ma'am Kat, yung kanyang wife. So, hindi pala namin natanong bakit wala sa TikTok si Ma'am Bianca. Dapat yung mga ganun, naiisip niyo yun. No? Walang mali siya yung tanong, ha? Hindi katulad nung tanong ni Ami, ha? Okay, thank you. Maraming salamat. Okay. Salamat po. Cecil Soto Felipe, Senate reporter of the Philippine Star. Salamat, Thank you, Cecil. Si Bianca Manalo talaga naisip mo. Hindi, nakita ko wala eh. Pero nandyan yung di ba? Yung the other half. Oo, nandun. Ano na green? Ito? Sige, yun na. Pasok na natin report. Phone-in question. Sorry, si Pati kasi nandito eh. The Senate continues its probe on the illegal Philippine offshore gaming operators in Bamban, Tarlac and on the identity of Mayor Alice Go. Let's get updates from News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria, anong balita dyan? Hello, magandang hapon po, Bob, no? Nagbabalik si Ria. Ating mga tagapakinig. Yes. And fresh na fresh po ang ating kinover ngayong maghapon ay yung pagpapatuloy ng pagdinig ng Komite ni Senador sa Ontiveros doon nga sa illegal FOBO operation sa Bamban, Tarlac. At muling nag-isa yung mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Go. Partikular na talagang sinilip ng mga senador yung mga discrepancy sa kanyang birth certificate. Ang development dito ay may resulta yung fact-finding investigation ng ating Philippine Statistics Authority kung saan natuklasan nga na bukod dun sa sinabi ni Senator Risa Ontiveros na may dalawang kapatid, di umano ito si Mayor Alice na nakarehistro, may dagdag pa palang isa. So all in all, 3 kapatid yung nakarehistro sa PSA o merong birth certificate sa PSA. Pero ang kakaibang development dito sa naging pagdinig ngayong araw ay walang record yung mga sinasabing magulang ni Mayor Alice na sila ang Hilitobo at si Amelia Lial. So ang tingin talaga o ang suspetsya ng mga senador, non-existent at least yung Amelia Lial na sinasabing Pilipino, kasambahay ng kanyang tatay noon. But eventually, pag tinignan naman yung mga birth certificate ng mga di umaling kapatid ni Alice Go, ni Mayor Alice Go, ay married itong tatay niya at saka yung sinasabing nanay niya na si Amelia Lian. Nandyan si Comelec Chair Garcia. Anong sinabi niya dyan sa hearing? Inulit ba niya yung presumption of regularity? Kaya naaprubahan si Mayor Go? Tama, Sir Ronald. No? Ministerial yung trabaho ng Commission on Election. So basically, they do not look beyond the four corners kung ng dokumentong isinusumite sa kanila. In this case, yung Certificate of Candidacy noon ni Mayor Alice Go. So kung halimbawa, kung nakalagay doon ay Pilipina siya sa citizenship, it is what it is. No? So kaya ang panawagan niya doon sa publiko, lalo na kung
tingin nila or meron silang impormasyon na taliwas doon sa mga datos na nakalagay o nakapaloob doon sa dokumentong isinusumite ng isang kandidato, dapat magsalita sila at maghain sila kagad ng reklamo sa Commission on Elections para matinip nila yon. Ngayon kasi ang mga nakikitang route na kasi dito ni Comelec Chairman Garcia ay dalawa, no? So yung isa, it's more of the parang cancellation of the candidacy. So halimbawa, kung yun daw ang mangyayari, ang susunod na may pinakamataas na boto noong eleksyon ang makahalal na bagong alkalde kung may ganong issue sa citizenship. Ang isa naman yung pawaranta ng Solicitor General, and in that case, kung yun ang gagamiting ruta, ang Vice Mayor ang papalit sa kung sino mang alkalde na mapatutunayang may discrepancy o may misrepresentation sa kanyang certificate of candidacy. So kung ako ay galing Mars at nag-fill up ako ng certificate of candidacy at walang nagreklamo, pwede akong lumusot. Kahit ako ay alien, galing sa ibang planeta. No? Lumalabas na parang ganon. Kasi again, the presumption of regularity, kasi yung mga isinusumiting dokumento naman or attachments sa COMELEC, halimbawa mga passport, birth certificate, ang assumption doon, rigorous yung review or yung scrutiny ng mga specific agencies. Alam mo, Sir Ronald, nakita ng mga senador, ang pinaka-posibleng ugat ng problema ay yung Philippine Statistics Authority. Kasi inamin ng Philippine Statistics Authority na yung late registration nila na mechanism ay naaabuso talaga. In fact, mga nasa 308 daw, yung kanilang pinansilang birth certificate using the late registration because they found out na misrepresented, mali yung mga impormasyong nakalagay doon. Kasi although personal daw ang interview nila, hindi naman nila ma-assure kung tama o kumbaga factual yung sinasabi ng taong nag-a-apply for birth or registration. Kung maalala natin, and base na sa paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Alice po, tatay niya raw na si Angelito po ang naglakad o nag-asikaso ng kanyang late birth registration. Pero moving forward... Ria, nalinawan na rin ba yung academic background ni Mayor Go? Kasi malabo din yun eh. May naipresenta ba siya na kahit anong document or may nadagdag ba doon sa statement niya kung about her homeschooling supposedly at bakit hindi siya nagtuloy ng college? Alam mo, Miss Aggie, isa sa mga huling sumalang sa interpellation, mga nagtanong na senador kay Mayor Go was Senator Lawrence Legarda. And makikita mo na frustrated siya kasi tinatanungan niya parang, can you please tell us or share with us what your childhood was like? And paulit-ulit lang na sinasabi ng alkalde na lumaki siya sa farm. Kumbaga kung ano yung mga sinasabi niya in the previous hearing, paulit-ulit pa doon. So, makikita mo talaga sa tono ng pananalita ni Senator Lawrence Legarda at even sa facial expression niya na frustrated na siya. And even, pinagsalitahan na rin niya ng Phuket, si Mayor Go, kung doon siya komportable. Kasi nga, they wanted initially na magsalita siya in Kapampangan. Kung sinasabi niya na lumaki siya sa area yun sa Bamban-Tarlac kung saan predominantly ang dialect niya sa Kapampangan. So basically, walang nadagdag dun sa mga sinasabi niyang informasyon in the past hearing. Walang about sa childhood na detalyado talaga, walang about sa friends niya, educational background, gano'n. Pero Ria, in the end... Parang napakayaman niya eh. Nalinawan na din ba natin kung saan ang galing yung... Kasi sabi niya yung tatay niya, nag-aano lang ng hugs. Napakaraming hugs para maparley yun. Nalaman na ba natin kung ang source ng wealth? She's a 35-year-old single woman na hindi graduate ng college. Oo. Well, sinasabi niya, yung tatay niya, meron daw embroidery business sa Bulacan, may fabrics business daw sa China. Kasi nirate nila Senator Sherwin Gatchalian yung parang travel log kanyang tatay in and out of the country to China, no? Tapos sinasabi rin niya na at the age of 14 kasi on her own na siya, nagdenegosyo siya on her own, but from time to time daw binibigyan siya ng pera ng tatay niya. And tinanong siya ng mga senador, magkano yung binibigay? And ang binigay niyang value was like
500,000 to 1 million, 500,000 pesos to 1 million. So na-surprise yung mga senador sa laki ng binibigay na pera ng tatay niya, di umano, no? And dun sa helicopter, natanong niya siya, paano niya na-acquire yun? Ang sabi naman niya, kalahati nun, binayaran ng tatay niya, kalahati naman nun ay galing daw sa kanya. So, ganun po yung mga naging sagot niya tungkol sa wealth niya. But, obviously, si Senator Ontiveros, medyo hindi siya kontento dun sa mga naging response ni Mayor Bono. Kasi napansin din niya na pinakonfirm din niya ito bang mga series of businesses sa iyo ba to? Number 1, number 2, number 3. Pero pag titingnan yung salin, hindi naman nakadetalye doon. Ria, one last question from me. Okay, in the end, saan patungo ito? Who makes the decision as to whether or not she can legally stay as mayor or not? In other words, kasi sabi ng COMELEC, presumption of regularity. Ang sabi ni Guo, late registration and all that, ganun-ganun, but she's already de facto mayor. So in the end, sino magdidesisyon na you stay or you go? And anong basis? Well, sa ngayon, wala pang malinaw na parang mangyayari, no, sa state ni Mayor Go. Bukod dun sa move ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero as far as the Committee of Senator Risa Ontiveros is concerned, magkakaroon pa sila ng isang pagdinig, pero executive session na yon. Kasi they really want to get to the bottom of this because as they say, halata na merong mga information na hindi talaga nila makalkal ng gusto. Because it is publicized, diba? Pero ang gusto ng mga senador mag-executive session. I understand. Kasi, well, my question kasi revolves around this simple concept na you cannot accuse somebody of being a spy just for the lack of any evidence or information to establish your whereabouts in the last 17 years. Diba? What you would need is something more substantial to say na spiya ka. Hindi yung spiya ka dahil wala akong maungkat tungkol sa'yo. I mean, smoking gun. Smoking gun. So in the end, that might be the problem of the committee and everybody else who are raising all these questions against Mayor Alice Guo. Na sa huli, sino magpapatunay ng espiya? Pero kahit hindi siya espiya, pwede siyang makasuhan dahil dun sa mga kakulangan ng mga paliwanag at saka dokumento. No? Correct. Pwedeng may vulnerability siya ron. Yes, ang mga nabanggit, halimbawa yung sa mga negosyo, no? Kahit sinasabi niya nag-divest na siya, no, naging public official siya ng Bamban Tarlac, like for example sa Baofu at yung ilang pang mga businesses, sabi ng mga senador, pwede dyan conflict of interest. Kasi base dun sa mga Sangguniang Bayan Resolution, siya yung nagre-represent. So, yung graft and corruption, and baka nga yung sa misrepresentation din daw ng kanyang identity dun sa birth certificate. So, pero kung si Senator Risa Ontiveros yung tatanungin, sa opening statement pa lang niya, diretso na kagad yung sinabi niya na what will make the Philippines special in the alleged planting of assets ng ibang bansa. She cited some countries na nangyayari yun and may pruweba talaga. So, kung siya ang tatanungin, posible naman talagang mangyari. Pero they really want to get to the bottom of this kasi ang tingin nila parang lang to parang surface level lang to, no, tip of the iceberg. So, kaya sila magkakaroon ng executive session. Wala pang schedule kung kailan yon because today is the last day of session. Okay. Maraming salamat. News 5 correspondent Ria Fernandez. Sorry for taking up so much of your time, but thank you and welcome back. Thank you, Ria.